Shalom Aleichem mga kapatid, isang pinagpalang araw sa ating lahat. Narito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series, kung saan tinatalakay or binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat ng mga katolikong simbahan sa buong daigdig. Sa araw dito, since kanina nakapag-pray na tayo, ay at least we will still pray in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. And Lord, thank you Lord sa umagang ito, panibagong buhay, panibagong araw, panibagong pagkakataon, panibagong pribiliyo. Nagpapasalamat kami sa araw na ito at pinagkatiwala sa iyo ang araw na ito, Panginoon. Your protection, blessings, guidance, and protections, and your wisdom be with us, be upon us. Thy Holy Spirit to teach us, to guide us, and Thy holy angels to guard and protect all of us. Kasama na aming mahal sa buhay, ang kinabubuhay, intention sa gabi, sa araw nito, sa umaga nito, ang aming gagawin, pagbabasa ng salita, pagbabahagi nito. And we also claim your word in 2 Corinthians chapter 10, verse 4 to 5. For the weapons of our battle are not of flesh, but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience of Christ. We entrust you this day, and bring you the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So mga kapatid, ang Ebanghelyo ngayon ay the Gospel of the day is taken from the Gospel according to St. Matthew chapter 5, verses 20 to 26. Glory to you, Lord. I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. You have heard that it was said to your ancestors, you shall not kill, and whoever kills will be liable to judgment. But I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says his brother, Raka, will be answerable to Sanhedrin. And whoever says you fool will be liable to fiery Gehenna. Therefore, if you bring your gift to the altar, and there recall your brother has anything against you, leave your gift there at the altar, go first and be reconciled with your brother, and then come and offer your gift. Settle with your opponent quickly while on the way to court with him. Otherwise, your opponents will hand you over to the judge, and the judge will hand you over to the guard, and you will be thrown into prison. Amen. I say to you, you will not be released until you have paid the last penny. The Gospel of the Lord. Praise you, Lord Jesus Christ. Yan. So, yan ang Ebanghelyo mga kapatid. And we are short na tayo ng oras, but at least we'll have to do it kahit simple lang. Sinasabi nga ng banal na kasulatan sa 2 Timothy chapter 4 verse 2 to 4, to preach the word of God in season or out of season, convenient or inconvenient, mga kapatid. So, patuloy natin gagawin, at sinasabi ko nga, preaching in the wilderness, sapagkat bagamat napakalawak ng TikTok, we cannot expect that many of us will listen. Yet, patuloy natin ginagawa para sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Bahala na po yung iba to respond, mga kapatid. So, ang Ebanghelyo yun sa verse 20, isang mabigat na pananalita ng ating Panginoon sa Kristo. Sinasabi niya na maliban, and I tell you, unless your righteousness surpasses that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven. So kung titingnan natin ang mga eskriba at mga Pariseo, mga kapatid, they are well-versed of their law. They are well-versed of their scriptures, yung Old Testament, yung Tanakh, especially yung Pentateuch. Itong mga eskriba at mga Pariseo nito, they are well aware of their scripture. They are well aware of the Pentateuch, yung Torah. Yung 5 books, yung kinukonsider the 5 books of Moses. The Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. So they are expert on that. They are memorized nila yan, most possibly, kasi kung babasahin natin doon sa Deuteronomy chapter 6, ay ang mga magulang, tinuturuan, sinasabihan ang mga magulang that they need to teach this to their children even
inside or outside of their home. And then they will need to tie up in their hands and in their foreheads. Tapos ilalagay sa mga hamba para makita at mabasa nila araw-araw, mga kapatid. So they are prayerful. Itong mga escriba at mga pariseo na ito. Pero makita natin doon sa Matthew chapter 23 kung pupuntahan natin na ang ginagawa nila is hypocrisy, mga kapatid. So kung ang kabanalan daw natin ay hindi natin malalampasan yung kanilang kabanalan, ay hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. You see? They are well-bearers of their scripture. They are prayerful. They are doing the commandments of God. Observe nila yung commandments. And then, they are observing yung mga dietary laws nila. Sa Leviticus chapter 11, they are observing yung fasting nila. Yet, sinabi ng Panginoon na kung hindi natin malampasan yung kanilang spirituality, hindi natin malampasan yung kanilang katwiran or yung kanilang kabanalan, ay hindi tayo makakapasok sa langit. Sasabihin natin, akala ko ba Lord is manampalataya lang kayo, sapat na. Walang ganun, mga kapatid. Sa Biblia na manampalataya ka lang, sapat na. Meron ba kayong verse na may bigay sa akin? You will have only to believe in the Lord Jesus Christ is enough already. Isama niyo yung word na enough, ha? Even yung sinasabi na, even yung pinangahawakan ng mga kapatid natin, mga Protestant, that faith alone is nowhere in the Bible. Ay, sorry, meron pala, nakakalimutan ko palagi. Meron pala. So, James chapter 2, verse 24. O, write it down. Merong faith alone. Dangan nga lamang kung babasahin nyo doon, ay hindi tumutugma or hindi sumasang-ayon sa faith alone na sinasabi ng ating mga kapatid na mga Protestante. Yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, unless you will surpass the righteousness of that scribes and Pharisees, you cannot enter the kingdom of God. So hindi mo pwede panghawakan yun na magtatapos ka lang dun sa John chapter 3 verse 16. Hindi pwede, yun lang ang panghahawakan mo. Read the entire Bible, read the entire New Testament. Hindi pwede yun lang panghawakan mo, titigil ka na doon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him might not perish, but might have everlasting life. For God so loved the world that whosoever believes, yun lang yung yun lang yung doon ka natitigil. Samantala, sinasabi sa James chapter 2 na sa ang pananampalataya sa verse 17, faith without action is dead. Mga kapatid, ang pananampalataya na wala kang kalakip na gawa ay patay. So ibig sabihin yung pananampalataya pala na tinutukoy sa John chapter 3 verse 16, isang pananampalatayang buhay. Ayan, mga kapatid. Puntahan natin sa James chapter 2. So, ibig sabihin yung sinasabing pananampalataya sa John chapter 3 verse 16 is yung buhay na pananampalataya. Ang sabi dito. So, James chapter 2 verse 17. So, also faith of itself, if it does not have works, is dead. Ayan. Tapos yung faith alone na sinasabi, ayan dito sa James chapter 2 verse 24. Dangan nga lamang, it does not conform to the faith alone that our brothers and sisters, yung mga separated brethren natin, ay hindi nag-conform sa kanilang faith alone. Ang sinasabi nito, see how a person is justified by works and not by faith alone. Do you see? And in the same way, sa verse 26, for just as a body without a spirit is dead, so also faith without works is dead. So therefore, the faith that is being mentioned in John chapter 3 verse 16 must be alive, must be an alive faith, buhay na pananampalataya.
At paano natin malalaman kung buhay yung ating pananampalataya? Yung sinasabi sa James chapter 2 verse 17 at saka James chapter 2 verse 24. That is why yung James chapter 2 verse 24 na faith alone, it does not conform with the faith alone of our brothers and sisters. Sabi dito, see how first you justified by works and not by faith alone. Yan. So doon na ano natin to, it was being repeated and being tackled down over and over mga kapatid. Pero tuloy-tuloy lang natin ginagawa kasi hanggang ngayon patuloy pa rin itong pinangahawakan ng mga kapatid natin, mga separated brethren natin. Na huwag na raw sumampalataya, huwag na raw, it's faith alone is enough. Samantala yung faith alone is enough, you cannot found in the New Testament. Yung nga yung faith alone nga na makikita natin is yung sa James chapter 24, contrast doon sa faith alone ng mga separated brethren natin. Di ba? So kung sa Matthew chapter 5 verse 20, kung hindi daw natin malampasan ang kabanalan ng mga Eskriba at mga Fariseo, hindi tayo makakapasok sa langit. That is why, kahit doon sa Matthew chapter 7 verse 13, sinasabi doon, enter through a narrow road. Diba? Pag sinabing narrow road, mga kapatid, makipot na pintuan, ibig sabihin there is a struggle. Pag narrow road, maaring mabato, matarik, mahirap. Puntahan natin ang Matthew chapter 7 verse 13. So, ibig sabihin, it's not easy to follow the Lord. As a matter of fact, kung titingnan natin, yung sinabi ng Panginoon, if you want to follow me, take off your cross and follow me. So, ang basis natin, nung nagpasan ba ang Panginoon sa Kristo sa cross, ay nakita natin, di ba? He fall down 3 times. Mabigat, mahirap, matarik papuntang Kalbaryo. Di ba? And then dito sabi sa Matthew 7 verse 13, sabi niya, enter through the narrow gate, for the gate is wide, and the road that leads to destruction, and those who enters through it are many. Kaya kapag ang pananampalataya mo is faith alone, it's okay. That can be considered an easy road, a broad gate. Hindi yan yung sinasabi ng Panginoon, enter through the narrow gate. Okay? Narrow, mahirap. Pero yung pag sinabi mong broad road, walang kahirap-hirap. O sumampalataya ka lang, ligtas ka na. Umanib ka lang sa amin, ligtas ka na. That is a broad road, malawak na pintuan. Di ba? Pangatlo, di ba? Yung una, kung hindi natin malampasan yung kabanalan ng mga Eskriba at mga Pariseo, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng langit. Ikalawa itong Matthew chapter 7 verse 13 to 14. Mga kapatid, you have to enter through narrow gate. Ibig sabihin, you have to struggle. Then, yung isa pa, yung sinabi ng Panginoon sa Matthew chapter 10, Matthew chapter 16, mga kapatid, if you want to follow me, take up your cross. So sabi ko nga sa inyo, na kung verse 24, Matthew chapter 16, verse 24, then Jesus said to his disciples, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Sabi ko nga sa inyo, ang pagpasan sa cross, makita natin na nung pinasan ng Panginoon sa Kristo, ang cross ay mabigat, mahirap, kaya na-fall siya ng 3 times. Paakyat sa Golgotha. Maraming ups and down. Ibig sabihin, talagang we need to struggle. Kaya nga, Matthew 16 verse 24, Jesus said to his disciples, whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. Plus, yung
Matthew chapter 7 verse 21, mga kapatid. Ay, Brother June, Brother Romy. Regular natin ang kasama. At maraming salamat yung mga nagpa-follow. Okay? Ano sabi sa Matthew chapter 7 verse 21, mga kapatid? Ano sabi sa Matthew 7:21? We're supposed to memorize this kasi ito yung magre-remind sa atin araw-araw. Ano sabi doon sa Matthew chapter 7 verse 21? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Yan sinabi ng Panginoon, mga kapatid. It's very hard, Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang tumutupad sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Pagkalooban, kagustuhan. Kagustuhan ng Diyos, yung kagustuhan niya. Ano ba yung kagustuhan niya? Ito, salita niya. Kaya nga kung babasahin din natin yung Matthew chapter 25, na-share na natin yan lagi, mga kapatid, sa Matthew 25, 31 to 46. Di ba? Sabi niya, halik kayo mga pinagpala ng aking Ama sapagkat nung ako'y nagutom, ako'y inyong pinagkain, nung ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom, nung ako'y walang damit, ako'y inyong pinarimtan, nung ako'y nagbulong, pinuntahan ninyo ako, nung ako'y nagkasakit, dinalaw ninyo ako. Nagtanong ang mga tao, saan, Panginoon? Saan namin kayo nakita na ginawa namin ito? Di ba sa Matthew 25 verse 40? Whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon doon, hali kayo sa akin na kayong mga sumasampalataya. At sumasampalataya. At manahin ninyo ang kahariang inihanda sa inyo bago pa man lalangin ang sanlibutan. Kaya nga doon sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, sinasabi doon, the greatest among all of these, yung sa mga gifts na binigay, na sinalaysay ni San Pablo sa 1 Corinthians chapter 12, but the greatest among all of these, the three of these will remain faith, hope, and love. But the greatest among all of these is love. Bakit greatest ang love? Kasi God is love, 1 John 4:8, mga kapatid. At the same time, ang love ay hindi po siya merely word. Ano sinasabi dito? Hindi siya pwede salita lang ang pag-ibig. Kaya nga, pag sinabi mo sa magulang mo, I love you, Mama, Papa, yet you are not doing what they wanted you to do, you are not listening what they are telling you, you are not really loving them. You are a liar. Ito sinasabi dito, mga kapatid. So 1 John chapter 3. Okay? So 1 John chapter 3 verse 18, mga kapatid. Mga anak, huwag kayong umibig sa pamagitan ng salita, wika lamang. Ipakilala natin ang tunay na pag-ibig sa pananampalataya sa pamagitan ng gawa. Ipapakita natin ang pag-ibig sa pamagitan ng gawa. That is why, kung titingnan natin yung John chapter 3 verse 16, makikita natin doon na sabi na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. So you see? So if we cannot surpass the righteousness of the scribes and Pharisees, we cannot enter the kingdom of God. So ibig sabihin, the Lord Jesus Christ is expecting us something, mga kapatid. Kaya sa Judgment Day, wala ka makita sa Judgment Day na yung mga sumampalataya sa Kanya ay yaon yung unang papasukin ng Panginoon. Di ba? Hindi sinabi doon. Kaya nga, sinabi rin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, lahat tayo ay harap sa hukuman ni Kristo. At pagsusulit tayo
sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. We will be rewarded not by faith, but by our deeds, mga kapatid. Yan na? Okay. So, puntahan natin yung verse 21, mga kapatid. Okay. Narinig ninyo na noong una nito sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ay sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang umamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa sanidin. At sinumang sabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay magpapa sa apoy ng impyerno. Kaya't kung naghandog ka sa Diyos, malala mo na may sama ka ng loob sa iyo ang kapatid mo. Iwan mo na ang iyong handog sa harap ng Bana at makipagkasundo ka sa Kanya, saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon bago ka iharap sa hukom. At kung hindi, bibigay Kanya sa hukom na bibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ng kahuli-hulang kusing. So you see, kasi ang mga Hudyo noon, ang konsepto nila ng makapatay kayong actual basis lang, mga kapatid. In actual basis. Pero dito, mas mabigat, mga kapatid. Kaya nga, kapag may hatred ka sa puso mo, kapag napupuot ka sa puso mo, matuturing ka ng mamamatay tao, mga kapatid. At sinasabi dito sa 1 John chapter 3, mapupunta natin uli ang 1 John, unang 1, chapter 3, mga kapatid, ha? Ito, para baka sabihin nyo, pinagtitibay dito ni Juan, na kapag napupuot ka na may puot ka sa puso mo, may tuturing kang mamamatay tao. At alam natin, sabi dito mga kapatid, verse 15, unang Juan 3:15, 1 John 3:15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid. Ayan. Ang bigat to na, mga kapatid, Hindi ka pa nito nagkukumit ng aktual na pagpatay. Yan. Mamamatay tao na pupuot sa kanyang kapatid. Nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Kaya huwag mong isipin na hindi ka naman nakakumit ng aktual na pagpatay, yet kapag may hatred ka, may puot ka sa puso mo, ay itinuturing ka ng banal na kasulatan na mamamatay tao. Yung isipan ng mga Hudyo kasi, akala nila, sa kanila, ang pagpatay is an actual basis. Kahit yung pangalon niya, di ba? Alam naman natin yan. Doon sa Matthew chapter 6, itinuro din ng Panginoon na ang pangalon niya ay hindi lamang sa actual basis na ginawa mo. Mag-isip ka lamang ng masama sa babae, ay nangangalunya ka na. Balikan niyo yung Matthew chapter 6. Hanapin niyo doon, mga kapatid. The same with sa pagpatay. Hindi ka man nakakumit ng aktual na pagpatay, yet you have a hatred. Napupuot ka sa kapwa mo. Behind your mind, kapag makita mo siya, nag-iisip ka, mamatay ka na sana. Nagkakasakit ka na dahilan dun sa puot na yun. Kasi day and night, tuwing maalaala mo kanyang pagbumuka, ay halos hindi ka makahinga. Ay nasabi sa 1 John chapter 3 verse 15, mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid at alam natin na ang mamamatay tao ay walang bahagi sa buhay na walang hanggan. So you see, maraming na-required si Lord sa atin bago tayo makapasok sa langit. Hindi niya sinabi, manampalataya ka lang, ligtas ka na. Sumali ka lang sa amin, ligtas ka na. Isang kabulaanan yon. That is a broad road going to destruction, mga kapatid. Kasi ang pananampalataya na sinasabi sa John 3:16 is buhay na pananampalataya. James chapter 2 verse 17 at saka James chapter 2 verse 26. Kaya hindi totoo talaga yung faith alone kasi wala naman talaga sa Bible yun.
Meron pala, pero salungat nga, merong faith alone na sinasabi sa Bible, recorded in the Bible. James chapter 2 verse 24. But contrast doon sa pinaniniwalaan ng mga separated brethren natin. Tingnan niyo doon. Then why you continue to insist? Sige, faith alone. Tanggapin mo lang ang Panginoon bilang Panginoon mo tagapagligtas. And pray the sinner's prayer. Born again ka na, yun na yung sinasabi nila. Which is contrary to what the scripture is saying, mga kapatid. Sige nga. So, insist pa ba natin yun? Kasi kung faith alone, dapat hindi na natin mababasa yung sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 13, enter through the narrow road. Hindi na natin dapat mabasa yung Matthew 25, 31 to 46, there's no need for that. Hindi na natin dapat mabasa yung Matthew chapter 7 verse 21 na sinasabi doon na hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lang ang tumutupad sa kalooban ng aking amang nasa langit. So therefore, tama yung tinuturo ng ating simbahan kasi iyon ay galing sa banal na kasulatan. Iniintindi natin ang Biblia in its entirety, hindi ka pwede mag-stick sa kung ano lang yung verse na ibibigay sa iyo. You have to reconcile it to other verses. Yun nga, na-reconcile natin na ang John 3:16 pala, ang pananampalataya pala doon is dapat buhay na pananampalataya. At ang buhay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. James chapter 2 verse 17 at saka James chapter 2 verse 26. Yun mga kapatid. Gaya nga sa Judgment Day, di ba? Judgment Day ang pinag-uusapan. Matthew 25, 31 to 46. At sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10. Haharap tayo sa hukuman ni Kristo at magsusulit tayo ayon sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. Pastor Teresita, good morning po. Hindi nga ako pare, Pastor Teresita eh. Like ko lang ako eh. So you see mga kapatid, kaya nga, anong sabi pa ng Panginoon? Dito pa sa 1 Peter, chapter 3, verse 1, chapter 1 Peter, mga kapatid, puntaan mo natin So kung faith alone, dapat hindi na natin ito mabawasa ito. There is no need to have these passages. Hindi na dapat ito tinuro ng mga alagad. Ito, sa 1 Peter chapter 1 verses 14 to the following verses. Bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masasamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Yama ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. So you see, God is requiring us to be holy because without holiness, we cannot enter the kingdom of God. We cannot see God. Hebrews chapter 12 verse 14, di ba? Puntahan natin. Hebrews chapter 12 verse 14. Okay. Magpakabanal kayo at sikaping makasundo ang inyong kapwa. Yan din ang sinasabi ngayon sa banal na kasulatan. Sikaping makasundo ang inyong kapwa sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. So you see, God is requiring us holiness. At sikaping makasundo yung ating kapwa. Kaya nga doon sa binasa nating ebanghelyo ngayon ay bago ka maghandog at naalaala mo may nakasamaan ng loob, ano mo pala dawat muna, i-lay down muna yung handog mo at makipagkasundo ka muna sa kapwa mo. Di ba? Mga kapatid. Okay. Anong sinasabi sa Galatians 5:6, Brother Romy? Sabi ni Brother Romy, Galatians 5:6 daw. Sa mga nagipag kay Kristo Jesus, wala nang
halaga ang pagtutuli o di pagtutuli, ang mahalaga ay ang pananampalataya na nakikita sa gawang udyok ng pag-ibig. So yung pag-ibig nga, ang pananampalataya nakikita sa udyok ng pag-ibig. At ang pag-ibig nga is not, yung pag-ibig ay may gawa, kalakip na gawa. Yun yung sinasabi kanina sa 1 John chapter 3 verse 18. Umibig kayo, wag sa pamagitan ng salita lamang, kundi sa pamagitan ng gawa. Kaya nga yung sinasabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 13, these three remains, faith, hope, and love, but the greatest among all is love. So kung umiibig ka sa Panginoon, sinasabi mong iniibig mo ang Panginoon, you are doing something for the Lord. Ayan. Okay? Okay. Kasunod. So, ibig sabihin yung pagpatay pala, ay hindi ang pagpatay hindi on actual basis, even dun sa yung pakikiapid at pakipangangano niya. Mag-isip ka lamang ng sama laban sa isang babae. Nag-isip ka lamang, nakita mo isang babae at nag-isip ka lang, ay nangangalunya ka na. O, ganun kabigat, mga kapatid. Okay. And I say to you, whoever is angry with his brother will be liable to judgment, and whoever says his brother raka or ulul will be answerable to Sanhedrin. Hangal, and whoever says you fool will be liable to fiery Gehenna. So you see, yung sabihin mo hangal. Di ba? Kung minsan parang nagiging expression na lang natin, baliw. Kung ano-ano mga salita, mga bubo, tanga, di ba? Yung mga pananalita na yan ay pananagutan natin yan sa Panginoon. Di ba? Saan ba yon? Sa Matthew rin yun, Brother Romy, di ba? Brother June? Okay. 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 Matthew chapter. Hanapin ko muna mga kapatid. Okay. Sa Matthew chapter 12 verses 36 to 37, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. So you see, yung mga walang kabuluhan, parang nagiging expression na lang natin. Lalo na yung mga magulang dyan, lalo na kahit bawat isa sa atin. Di ba yung OMG, yung parang ginagawa nating normal na lang yung oh my God. Di ba? That is against what God, sa commandment ng Panginoon, do not use the name of the Lord in vain. Kaya parang ginagawa na lang nating expression, oh my God, OMG, oh my gosh. The same, pareho lang yun. At yan ay isang uri ng pagkakasala. At sinasabi dito sa banal na kasulatan, sa Matthew 12:36 to 37, sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom, pananagutan ng tao ang bawat salitang walang kabuluhan na sinabi niya, sapagkat ikaw ay pawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. So you see, yung parang ginagawa na lang natin expression, lalo na yung mga magulang, that is, in the Ten Commandments, do not use the name of the Lord in vain. Kaya hindi totoo na si Tomas ay nagulat. My Lord and my God. Hindi gawain ng mga Hudyo yun, John 20:28. Hindi nagulat si Tomas doon. It was
he meant what he says. Kasi bawal yun sa mga audio. The same with us, mga tagasunod ng Panginoon Kristo. Hindi rin natin dapat ginagawa na parang expression na lang, parang nino-normalize na natin. At kahit yung mga anak nyo, hindi nyo na sinasaway. O pwede naman, oh goodness, pwede na, oh my goodness. Diba? Pwede mo naman na-i-hear, oh my, oh goodness, oh. Diba? Let us make sure ano ba yung sinasabi ng puso natin. Maliban na kung talagang halimbawa, may na-aksidente. Oh God, have mercy. Nag-exclaim ka ng ganon. Ibig sabihin, you are praying sa nangyari. Pero kahit walang kapararakan, walang kadahilanan, walang tawag nito, wala namang sense yung pinag-uusapan, ginagamit mo na lang yung sinasabi na parang ginagawa mo na lang expression. Yan. So, kapag nagsasalita tayo, raka, yung pagsasabi nga lalo ng ulol, fiery Gehenna. Okay? Then, ang sabi rito, therefore, if you bring gift to the altar and recall that your brother has anything against you, leave your gift at the altar, go first and reconcile with your brother. So, and then come and offer your gift. Kasi di ba, tinuro naman ng Panginoon yan, natalakay din natin ng nakalipas na araw. Dun sa Matthew chapter 6, verse 14 to 15. At the same time, dun sa panalangin ng tinuro ng Panginoon sa Matthew chapter 6, verse 9 to 13. Di ba ang sinasabi doon, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin, katulad ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Then kung puntahan natin yung verse 14, sapagkat kung pinatatawad ninyo mga nagkasala sa inyo, pinatatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. That is why, when before we offer the Lord, kasi yung offering, we are offering it to the Lord, na para bigyan mo siya ng kaluguran. Naghahandog tayo ng papuri sa Panginoon para bigyan natin siya ng kaluguran. Pero yung paghahandog natin ay hindi magiging kalugod-lugod kung meron na bago tayo kaya nga, di ba yung cross daw, bago tayo makipag-reconcile sa Diyos, ay dapat makipagkasundo muna tayo sa ating kapwa. Kaya nga cross daw yan eh. Yung may meaning pa rin. Kaya sinasabi ng iba, bakit kung silya elektrika yung ginamit para kay Lord, silya elektrika din ng ikukwentas mo. Kaso lang, pasensya na kayo, wala pang silya elektrika noon eh. Talagang cross ang pinili ng Panginoon. Kasi very symbolic. Before you go to God, make sure to reconcile first with your brothers and sisters. Kaya ang hirap, di ba, no? Ang hirap. Kasi biruin mo itong mga taong ito, ang hirap ko minsan intindihin. Kaya tingnan nyo kung titingnan nyo kasaysayan ni Moises. Alam nyo kung bakit hindi napakapasok si Moises sa Promised Land? Because of sa kanyang mga kababayan, ang titigas ng ulo. Diba? Sa tigas ng ulo, bumagsak sa test si Moses, mga kapatid. Naalala niyo kung bakit? Sinabihan siya, sabi niya, umihingi ang mga tao ng tubig. Dinala mo ba kami dito sa ilang para mamatay sa gutom? Diba? Yun yung mga reklamo nila. Kaya nga pinatuklaw, pinabayin tulutan silang tuklawin ng ahas. Then pagkatapos nun, saka naman sila umiyak, humingi sila ng tulog kay Moses.
Then, nanalangin si Moses. Then, inutusan si Moses na gumawa ng ahas na tanso. Numbers 21, verse 4 to 9. Gumawa si Moses ng imahe ng tanso. Gumawa si Moses ng imahe ng tanso. Inutos ng Diyos. Then, nung humingi sila ng tubig kasi nauuhaw sila, anong ginawa? Sa yamot ni Moses, instead na sinabihan siya ng Diyos na kausapin niya yung bato, at ang bato ay kusang bibiyak at aagos yung tubig. Anong ginawa? Sa ayamot ni Moses sa mga tao, sa mga kababayan niya, he struck the rock twice. And the water gushed forth. Pero pagkatapos doon, kung mabasahin natin yung kasaysayan sa Lumang Tipan, because of that, sabi niya, Moses, hindi mo ako binigyan ng karangalan sa harapan ng mga tao. Anong nangyari? Hindi mo ako binigyan ng karangalan sa harapan ng tao. Kaya instead na makapasok si Moses sa bayang ipinangako ng Diyos, ay hindi siya nakapasok. Hindi siya nakakross sa Jordan River. He died outside the promised land. Kaya, hirap talaga mga kapatid. Pero, hirap talaga na may mga tao nagiging stumbling block sa ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga tao naman na ito, nagiging stumbling block sa ating pagsunod sa Panginoon, kapag hindi sila titino, di ba, nung sinasabi ng Panginoon, napakahirap, sa Matthew chapter 18, napakahirap, hindi talaga daw mawala yung sanhi ng mga pagkakasala, pero napakahirap ng sasapitin ng mga taong pinagmumulan nito. Basahin niyo yung Matthew chapter 18. Hindi daw talaga mawala yung mga sanhi ng pagkakasala, pero napakahirap ang daranasin, ang sasapitin ng mga taong pinanggagalingan nito. Kasi alam mo kung bakit nagiging stumbling block ka. Baka dahilan sa iyo, dahilan sa pag-uugali mo, dahilan sa pagkatao mo, ang tagal mo nang naglilingkod sa Panginoon, pero hindi ka pa rin nagbabagong buhay, nagiging stumbling block ka, nagiging scandal ka. And that prevents other people na maging mapalapit sa Panginoon. Ano sasabihin ng tao? Yung ugali ng worker dyan, wala namang pagkakaiba sa ugali ko. Bakit pa ako pupunta dyan? What is the difference? Anong sense? Anong saysay? Diba? So ano pa? Paano pa natin sila maakay na mapalapit sa Panginoon kung nakikita nila tayo na we are not living or struggling to be holy? Lalo na ngayon. Di ba? Mga kapatid. Marami ng mga kapatid tayo, mga separated brethren na nagsisibalikan sa Catholic Church. Kung balik nila dito, ito yung struggle nila. Makita nila, ano ba naman to? Sasabihin nila, hindi ganito doon sa amin, sa pinanggalingan ko, bakit dito ganito? Diba, stumbling block tayo. Kaya, ang hirap daw ng sasapitin, napakahirap ng sasapitin ng mga taong pinagmumulan ng sanhi ng pagkakasala. Kasi biro mo, try to imagine, because of you, maraming na-stumble, maraming natisod, at instead na mapalapit sa Panginoon, ay napalayo sa Panginoon. Kaya nga, basahin mo Matthew chapter 18. Okay. So, unlike, mga kapatid, unlike kung ikaw ay nag-aakay. Okay? Kung nakaakay ka, alam mo ba ang reward, mga kapatid? Sinasabi dito sa John chapter 12, verse 13. Yung sinasabi ko pala, specifically sa Luke chapter 17, verse 18. Puntahan mo natin
Luke chapter 17 verse 18, mga kapatid. Okay? Sabi rito, Luke chapter 17. Verse 1, sinasabi ni Jesus sa kanyang alagad, hindi mawala kahit kailan ng mga sanhi na pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. Okay? Luke 17 verse 1. Napakahirap, Hindi sinasabi ni Jesus sa kanyang alagad, hindi mawala kahit kailan ang mga sanhi ng pagkakasala. Ngunit nakapangingilabot. Alam niyo ba yung nakaranas na ba kayong mangilabot? Nakapangingilabot. Grabe, no? Anong klaseng word, superlative degree. In a superlative degree, nakapangingilabot ang sanhi, ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. So kung nagiging sanhi ka, especially kung naglilingkod ka sa Panginoon, kaya nga napakadelikado na naglilingkod ka sa Panginoon, naging stumbling block ka, nagiging scandal ka sa iba, na instead na mapapunta ang mga tao mapalapit sa Panginoon sa Kristo, ay napapalayo, naging stumbling block ka, na lumalayo sila. Because of us, because of you, because of me. Napakahirap. Nakapangingilabot ang sasapitin ng taong ito. Unlike, mga kapatid, sa Daniel chapter 12 verse 3, mga kapatid, tingnan nyo Pero kung ito ikaw, sa Daniel chapter 12 verse 3, mga kapatid, ang sabi dito, at yaong may pagkaunawa at umakay ng marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. So you see? So yun, mga kapatid. Saan ka dun ngayon? Yung nakapangingilabot, Luke chapter 17 verse 1, ang pipiliin mo or panamamanatili ka doon, or Daniel chapter 12 verse 3. Kaya wala tayong, kung sakaling mapakinggan man ito ng mga kamanggagawa natin, we are not pointing our fingers to them. It is for us all, mga kapatid. Kung hindi tayo magbabago, patuloy pa rin tayo nagiging sanhi ng pagkakasala, instead na naaakay tayo, yung nag-aakay sa kanila, nag-lead sa kanila towards the Lord. Instead, it's opposite yung ginagawa natin, nagiging stumbling block nila tayo, nagiging katitisuran, di ba? Kapag matisod ka, di ba? Matutumba ka. That sometimes discourage a person to go forward. Though, ang mature na Kristiyano, hindi ka dapat ganun Kung sakaling convert ka, galing ka sa ibang sekta, nagbalik ka sa Catholic Church, ay hindi mo dapat tingnan yun. Memorize mo yung Hebrew 12:2, di ba? Looking unto Jesus, the perfecter and finisher of our faith. Ang Panginoon Kristo ang ating pinaglilingkuran. Do not look to those persons na naging stumbling block natin. Kung mature ka na. Kung yung mga nasa-stumble sa'yo, hindi naman talaga mature, parang nagutan mo yun. Pagdating ng araw, mga kapatid. That is why, yun yung sinasabi ng banal na kasulatan, we need to reconcile. Kaya nga kung mga kapatid, Brother Romy, Brother June, Mystery of Faith, yung verse dito, yung huling verse, dito tayo magtatapos. Mamaya, after na magsundo, Brother Romy, and then kabukas, after na isundo ko mamaya yung wife ko, maglilinis na kami sa parokya. So, we are hoping and praying, please pray for us na maging tagumpay yung paklase namin. Anong sabi dun ito yung reference dito sa Matthew chapter 5, mga kapatid. Balikan natin.
Okay. Kaya kung may masakdal sa laban sa iyo sa hukuman, makipagkaayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay niya sa hukom na magbibigay naman sa iyo sa tanod at ikaw ay may bilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang kusing. So, itong verse na ito, actually reference natin, isa sa mga reference natin sa Catholic Church, yung about sa purgatory. Hindi siya explicit na sinabi, but it is implied, mga kapatid. Although hindi na natin kailangan pang i-discuss yung mga purgatory sapagkat marami na po mga available resources about sa purgatory. Kasi hindi ka raw makalalabas doon hanggat hindi mo mabayaran ang kahuli-hulihang kusing. You see? Hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo babayaran ang isang kusing. Kaya nga may nagkwento na itong recently, although hindi, ito ano lang to mga kapatid, hindi, ito kwento to, pero itong sabi ng kwento, isa page ni Brother Wendell Talibong sa Pananampalataya at Katwiran. Ang isang teacher, principal daw siya, ay namatay siya mga kapatid. Nagpakita siya sa isang pari. Ito, at totoong pangyayari to, totoong pangyayari, nagpakita siya sa isang pari at sinabi niya, Father, naghihirap ako sa purgatorio sapagkat meron akong utang sa pinsan ko. Yung principal yun. Binigay nung principal na namatay yung pangalan ng pinsan at address. Sabi niya, because of this, nahihirapan sa purgatorio. Alam mo kung magkano yung utang? 5 pesos. 5 pesos. Binigay yung pangalan at yung address. Pinuntahan ng pari at totoo nga na may ganong pangalan at ganong address at pinsan niya nga yung principal. Sabi niya, nagpakita sa akin ang pinsan mo na meron daw siyang utang sa iyo na kailangan kong bayaran. Naggulat yung teacher. Ano yung pinsan nung principal? Paano nalaman? Hindi naman kilala ng pari yun. Binigay yung address. Tama din yung address na binigay. Then after na binayaran ng pari, nagpakita uli yung principal na yun sa kanya na maaliwalas na mukha at tuwang-tuwa na sabi niya na basta something like it. Hanapin niyo sa Pananampalataya at Katwiran. Na-share ko rin dyan sa FB page ko. Ito yung sinasabi sa verse 20. Ito yung sinasabi sa Matthew 5 verse 26. Sinasabi ko sa inyo, hindi makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huli ang kusing. Of course, ang tinutukoy dito is the sin that we have. Kahuli-huli ang kusing. Implied siya, hindi sa explicit, mga kapatid. Pero makikita natin, it supports also doon sa 1 Corinthians chapter 3. At saka yung sinasabi sa 1 Peter 3:19. Na nung namatay ang Panginoon si Kristo ay bumaba siya sa kulungan. At pinalaya niya yung mga bihag, yung mga taong matitigas ang ulo na hindi noon sa kapanahunan ni Noe. Sa 1 Peter 3:9, puntahan natin mga kapatid in relation to this Matthew chapter 5 verse 26. That is why we in the Catholic Church believes in the purgatory. Ayan, hindi ko na kailangan discuss pa. Mag-i-click nyo na lang ang link. Hanapin nyo, purgatory, catholic.com or Catholic Answer, or purgatory, Catholic Beliefs. I-click nyo sa Google. Google will provide you many answers from many Catholic apologists, and many of them, alam nyo ba, mga dating mga protestante din, na hindi nila matanggap-tanggap ang ganitong belief. Yan, kung taga-copies ka, i-click mo yung paathag, Diocese of Capiz.
Kagabi, ang dalawang pare nag-live sila that talks about purgatory. Ilonggo, Hiligaynon na salita kung taga-Capiz ka. Open mo yung Paathag, Diocese of Capiz. Ayan. Dito sa 1 Peter 3:9, mga kapatid, ito yun, that is why we in the Catholic Church, may pananiniwala tayo patungkol sa purgatory, mga kapatid. At kung babasahin niyo yung Biblia, wala siyang, although sa mga sa Espanyol, kasi ang word ng purgatorio, hindi naman yan Filipino word, salitang hiram yan. Ang purgatorio ay mula sa Spanish word. Ito sa 1 Peter chapter 3 verse 9, okay? First Peter 3:19, mga kapatid. Sa kalagayang ito, verse 18 muna, sapagkat si Kristo ay matay para sa inyo, namatay siya dahil sa kasalanan lahat, ang walang kasalanan para sa mga magsalanan, upang iharap kayo sa Diyos, siya ay namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, pinuntahan niya at inaralan ang mga espiritong nakabilanggo, verse 20, iyan ang mga espiritong ayaw sumunod ng sila'y matyagang inihintay ng Diyos noong panahon ni Noe, samantalang ginagawa nito ang daong. Sa tulong ng daong na ito'y ilang tao, 8 ang nakaligtas sa baha. So, inaralan niya. Bumaba siya. At inaralan niyo yung mga nakabilanggo, mga tao ayaw sumunod ng panahon ni Noe. See? Carousel. Yung carousel, yung word doon sa ibang salita is purgatorio. Kaya kung naalaala niyo yung isang documentary ni Howie Severino, di ba may documentary sa Howie Severino na purgatorio. Ang concept ng purgatorio ay parang kulungan, mga kapatid. Katulad ng binabanggit sa Matthew chapter 5 verse 26. Sa kulungan, ang mga nakakulong doon, hindi lahat yan bound for life, for death sentence or life sentence. Ang iba doon nakakulong na meron silang specific period of time na kailangan matapos para makalabas sila. Yan yung konsepto ng purgatorio. Yan yung isa sa documentary ni Howie Severino. Yan yung konsepto ng purgatorio. Hindi pwede na nagnakaw ka na ng sardinas, impyerno ka na agad. Yung gravity of sin, hindi ka tumbas nung nagpatay ka ng tao. Halimbawa, makatarungan ba ang Diyos na gano'n? Kung pag nagnakaw ng sardinas, sige nga, pamilya mo, member ng nakaw, dahilan sa wala siyang ipakain sa anak na kapag nakaw siya ng sardinas. At i-death sentence ka. Kaya nga, Brother Romy, yung mga supporting verses na binibigay mo, hindi na nga natin kinakailangan necessary na i-dig deeper itong ating pananampalataya about purgatory kasi napakadami ng mga resources na kung gusto lang talaga, kung talagang totoong naghahanap ng katotohanan sa mga kapatid natin, especially mga kapatid natin na dating Katoliko na pumunta sa ibang sekta, they just need to click to find it in Google and Google will provide you many answers about it, mga kapatid. Hindi pwede na, halimbawa, nagnakaw ko lang ng sardinas, i-Celia Electric ka na kaagad, i-death sentence ka na kaagad, o impyerno ka na kaagad. Kaya nga, di ba, binasa din natin kanina doon, na sa Hebrew 12:14, magpakabanal kayo at makipagpilisikapin ninyo makasundo ang inyong kapwa sapagkat kung wala kayong ganito, ay hindi kayo makakapasok sa kare ng langit. And who among us ay talagang hindi na nagkakasala. Kaya nga, sa Biblia makikita natin, kahit hindi man siya word for word, pero implied siya sa Word of God. Makikita natin yung concept, mga kapatid. So, maybe that is, for you to learn about these things, mga kapatid, pwede niyong i-click sa Google, Purgatory, yung official doctrine ng ating simbahan, sa Catechism of the Catholic Church, Purgatory. Catechism of the Catholic Church, then i-click mo enter. Or Purgatory. Purgatory belief.
Catholic Belief on Purgatory. I-click mo lang yan. Google will provide many answers at marami doon mga paliwanag at mga nagpapaliwanag doon, many of them, mga dati ding protestante, na hirap nilang tanggapin itong about purgatory, mga kapatid. Pero ngayon, since naintindihan na nila na even the early church fathers, yung mga sinaunang mga Kristiyano, ay nagtuturo patungkol dito mga kapatid. And even the scripture na binabasa natin kanina, 1 Corinthians chapter 3, yung Matthew chapter 5 verse 26, at saka yung Hebrews 12:14, 1 Peter 3:19. At kung babasahin nyo pa doon sa huling part ng Revelation, di ba? On the judgment day, sabi doon, iniluwa ng dagat ang kanyang mga patay. Okay, tahan natin. Verse 11, Revelation 20:11, pagkatapos nito ay nakita ko isang malaking tronong puti at ang nakaluklok doon na parang ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita ko nakalayo sa harapan ng trono mga namatay, may dakil at nanging hamak at binuksan ng mga aklat, binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay, natulad ng mga patay at sa kanila mga ginawa, gaya ng sulat sa mga aklat. Verse 13, iniluwa ng dagat ang mga patay na sa kanya, iniluwa din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Sinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Yan, nakaintindihan nyo? Makikita din ito natin sa sa Luke chapter 16. Maging doon kanina sa dinidiscuss natin sa Matthew chapter 5 verse 20 to 26. Yung Hades, kaya yung Hades dito, hindi talaga ito impyerno na damnation na. Kasi kung damnation na ito, yung lalo na sa Luke chapter 16, yung rich man and the Lazarus, kung damnation na yun, hindi na siya pwede makabagbig kay Abraham na idip yung dali na Lazarus para palamigin yung kanyang dila. Ayan, so, going deeper na. So, kaya nga mga kapatid, is pag-aralan natin mabuti ang ating pananampalataya. I-click nyo, i-challenge ko kayo. Since kung lalo na kung Katoliko ka dati, iniwan mo yung pananampalataya mong Katoliko. Kasi sinasabi ng iba na wala doon sa Biblia yung ating pananampalataya. Pero rediscover your faith. Read the Bible, read yung mga articles about our Catholic faith, especially this kind of about the purgatory. Marami na po mga pastor nag-embrace sa Catholic faith. Ibig sabihin, napagtagumpayan nila or nasagot yung mga answer nila, especially about sa purgatory. Kasi napakahirap sa kanilang tanggapin ng mga ito. Pokyo sa out para bilibid. Sana makasama ka na namin dito. Sige, taga-bilibid ka talaga. Sa bagay, may taga-bilibid na nakakalusot yung mga cellphone. Siguro makakasama mo ako dyan kapag gagawa ako ng kalokohan. God bless you, Pokyo. Sana kung totoo na sa bilibid ka, makalabas ka na kahabagan ganawa ng Panginoon. Ma-encounter mo si Lord katulad ni Ben Nahuero, ni Arienda, Bumba Arienda. Yung sino, kilala mo Brother Noe, yung Bumba Arienda. Ang mga matitindi rin mga mga bilanggo dati. So maybe that is by now mga kapatid. Shalom and may God bless us all. Maraming salamat sa mga nag-subscribe, nag-like, nag-share, nag-click, nag-follow at sa mga nag-share 620. And then yung mga palagi natin nakasama, Brother Romy, Brother June, at saka si Mystery of Faith. At iba pa yung mga hindi ba nag-tap ng screen. Yet alam natin na sumisilip din sila sa atin. May God bless us and keep us safe and sound. So, shalom. God bless. Iligtas na tayo ng Panginoon sa mabigat ng mga pagsubok, mabigat ng mga karamdaman, sa mga malulubang sakit, sa cancer, sa stroke, sa kidney failure, sa hypertension, at maging sa mga bagay beyond our control. Ingatan nawa tayo, iligtas sa mga disgrasya, anumang mga sakuna, at mga panganib. In Jesus' name, Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Shalom. Signing off, my dear brothers and sisters.